Ayan, ito po yung kanila, aluminum to. Sa Palawan, 100 kilowatt daw yung ginawa nila. Black house ba yun? Resort? Naku, magandang buhay sa sunny day. Ayan, tayo po ay ay, ganda ng ikbo natin. First day po ng installation ng ating solar. Ayan, kahapon nag-inspect si Gian kasi sinisigurado niya yung mga linya ng mga breaker, yung mga wire na ginamit. So ayan, pag magpapagawa po kayo ng bahay, yan, may papagawa pa lang kayo, it's for sure tayo po ay nasa tinatawag na nasa stage na ng 'di ba? Renewable energy generation. So most likely kung kayo po ay magpapagawa ng bahay, i-consider ninyo yung solar setup. So yung design ng bubong, pag-isipan nyo na po. Maganda mag-consult na rin kayo. And then yung wiring, yan maipapayo ko po sa inyo. Yung wiring, yung abang, maganda ma-consult nyo na rin po yung electrician ninyo. Much better kung may makakausap na kayong solar installer na makakapagbigay po ng advice. Kasi malaking tulong po. Less hassle. Kasi most likely kung may budget naman, talagang darating po sa point na sasabihin nyo gusto ko rin ng ganyan. So lalo na po ngayon, 'di ba? May mga nararanasan tayong sabihin mo ng energy crisis, 'di ba? Maganda na po na kumbaga yung bahay ninyo ay naka-design na o nakaabang na sa ganong sitwasyon para wala na pong gaanong hassle. Yun lang, payo ko lang kasi ako na-experience ko din po yan na yun nga, may mga changes po kami ginagawa din. Although nakaabang na po yan, pero mayroon pa rin po kaming, alam niyo na, ginawa. Pati yung mga CCTV, mga linya, lahat yan mas maganda, maayos nyo na po yan. Especially yung solar nga setup, dapat nakaabang na po talaga yung mga wire na kailangan ninyo, yung taba ng wire, yung mga breaker. Maganda talaga mai-consult nyo na po para at least pagdating po ng installer, makikita yon, sasabihin, wow, okay, ano na pala, solar ready yung bahay. So yun lang. For sure darating po sa point na talagang sasabihin nyo, gusto ko din yan. Lalong-lalo na po kung meron naman kayong budget. Ayan. Ito, ang tagal ko pong pinatumpik-tumpik eh. Pero dapat talaga noon pa. Pero okay na rin. Nandito na tayo. Mainit na. Maganda siguro. Dapat mas maaga mag-umpisa, no? Pero kaya naman nila yan. Sa Palawan daw, sobrang init doon. Nagkakabit sila hapon hanggang mga midnight. Ayan, oh. Ayan, oh. Solar Boys. Solar Boys PH. Shoutout pala kay Gian. Amortisado ba? Ano ba pinili ni Jen? Amortisado? Amortisado, no? Nalilito ako eh, amortisado nga. Tapos itong ating papatrim natin to. Trim siguro hanggang dito. Yan. Para mabawasan po yung ito nga kasi, oh. Pero ang good news, yung 30 panels po natin ay kasyang-kasya po dito sa dalawang, hindi pa magagamit ito. Tama nga yung tansya ko, hindi naman magagamit ito. So may ano pa tayo. Sabi nga ni Gian, tol, kung gusto mong abutin talaga yung 25, mag-fabricate na lang tayo sa taas na pwede yung pagpatungan. Kasi sabi niya mas okay na yon kasi yung inverter natin kaya naman hanggang 25. So mas maganda, no? Kapag nun may option na tayo magdagdag ng battery or apply tayo ng net metering. Tingnan natin, makukompute mo naman, mapag-aaralan kung alin ang mas economical
kung naka net meter ka ba, na which is bibilihin ni Pelco ng mas mura, at pagka gagamitin mo mas mahal, or magdagdag ka ng battery na bibili ka naman dahil medyo pricey naman, ang problema naman doon na pero 1:1 naman po ang conversion mo, gamit mo. Pero sa ngayon, sa tingin ko, tinitingnan ko mas maganda pa din yung both. Dagdag ka ng battery, let's say meron kang 3 to 4 battery siguro, kasi tinitingnan ko po yung consumption ko, medyo malaki. 3 to 4 batteries plus more panels para at least may ini-export ka pa din kay Pelco for the rainy season, diba? Parang kung gusto mo talagang ma-achieve yung 100%, pero wag na muna natin yung importante mapababa lang muna natin yung medyo advance lang kasi ako masyado. Iniisip ko na pagka nandun nag-ano na kagad sa utak ko yung mga, alam niyo yun, yung mga pwedeng mangyari, yung alam niyo na, basta ganun. Kaya minsan nabubulol-bulol po ako at minsan biglang iba na sasabihin ko. Hindi ko na kontrol yung sarili ko kasi iniisip ko kagad may pumapasok. So ayun, basta yun, ang lang muna natin is makabit natin tong 30 panels. Tapos pag-aralan natin 1 to 3 months siguro. Tingnan din natin kung paabutin natin ng tag-ulan, 'di ba? Para ma-analyze talaga natin kung ilan kailangan, kung kailangan ba magdagdag o ano bang kailangan, battery. Kailangan natin ng net metering. Kasi net metering medyo komplikado daw eh. Mahirap mag-apply. Ewan ko ba? Ba't ganun? Sa ibang bansa nga mas mabilis daw eh. Actually, inaano pa nga ng government. Dito sa Pilipinas, alam niyo na. Wow, ayan na. Silip lang tayo. Oh, sa mga gusto pong mag-inquire, Solar Boys PH ang Facebook page, ano? Tapos meron ding Viber ata si Gian eh. May nag-inquire din sa kanya sa Viber. Sa tingin nyo kailangan trim tong kahoy, ano? Buwasan natin. Pabawasan ko na lang. Pero maganda yung setup nung pang solar talaga, no? Ako alam ko lang, diniretso ko na to. Wala nang problema, no? Kung diniretso, no? Ito, ang kalahati na bubungan natin. Pwede pa kaya? Yan ang gagastos ka pa. Dito. Ayan, kaya ni Junjun yan. Tatanggalin natin to. Tapos solar na yung tingnan natin. So, meron silang elastosin. Yan, maganda din ma-explain nila kung paano nila ginagawa yan. Magkaroon kayo ng idea. Yan po ang pinaka-importante. Mainit na so ayan po yung sinasabi ni Gia, no? Sa same din ng doon din ikakabit no? Sa dating para hindi medyo maluwag. Yan, may tubig na talaga. Pag may kailangan kayo sabihin nyo lang. Yun. So sa dating butas, ayan, para makita lang natin, brother, para karoon po na idea yung ating mga viewers kung paano naman nakakabit yung bracket. May na-experience na ba kayo ito natanggal ng bagyo? Wala pa naman. Wala pa? Yung tinungkab ng bagyo? Wala na. Matibay naman talaga yung
Saka ang lalim na sir, oh. Ang kapal. Oo nga, sabagay. Yan. Kapal yan. Ayun nga. Okay. Pag nakabit na pala yung bracket, dire-diretso na. Oo sir. Tep yung isa. Ay, mas malaki na. Grabe itong solar installation natin. 4 years in the making to. Kung hindi nagkagera, hindi pa ako nagpapakabit. Yan nga sir eh. Lahat. Bigla ako naisip, teka, baka mamaya biglang magka major ano. Saka yung sinasabi nila magba-brown out sir. Oo, yun, mga yun. Oo. Kasi kung tumaas talaga siya ng tumaas sir, malaki yung kanya. Malaki yun, oo. Sa Mindoro pala, diesel ang ginagamit eh. Tumaas yung diesel, Oo. kaya madalas na yung brown out. Kaya, Hindi na kayang bayaran. oo. Tsaka hindi ang tanong, Oo. kung may darating na Ayun nga. sapat na ano, di ba? Oo, sir. Kahit sabihin mong mahal eh. Eh kung walang dumating na sapat na supply, kaka-brown out pa rin. Karamihan daw no, sa mga islands, eh, yun ang ginagamit dito. Ayan no, tibay talaga. Elastosil. Oh, mag-elastosil pa sila para iwas ano talaga. Oh, ayan, ito po yung kanila aluminum to. Pati daw to nagkakaubusan. Oo sir. Kasi maraming nagre-resell, pinapakyaw. Oo, Talaga tas naman. Ano? nataasan ng presyo. Nataasan. Parang nung tumaas sir. Opportunity eh, no? Nagmarami nag-hoard. Oh. Naman talaga. Talaga. Pero mag-iiba rin yan sir pag dumami yung supply. Kasi syempre nagugulat si Juan ngayon, supplier. Dadami yung supply niya, magmumura rin bigla yan. Magma-mass production. Mamas production sila. Sigurado, no? Kailangan bang pinturahan? Okay pa naman ang pintura. Puro ganyan muna, tapos kabit na lang tayo ng dire-diretso. Medyo mainit talaga pagka dikit-dikit din pala, no? Kaya tibay din talaga. Tapos gaano kataas siya nakaangat sa Ito na sir, papakabit ako sir, para makita yung diretso. Ayan, sir. mas mapupuno to. Sa gitna magkakaroon daw ng daanan for maintenance. Sa gitna sir, pag maintenance, yung may space sir.
Ilang beses nililinis yan every year? Every 6 months kayo, no? 6 months. sir. Oh. Power spray lang naman, ano? Ah, yes sir. Tapos parang iba-brush. Pwede rin sir, may brush. map. Yung map. Yung Joy. parang map na Oo, ano. sir. Oo. Yung parang may brush. Oo. Di naman madadamage yan. Ay, hindi naman sir. Kasi dito sir, maalikabok ba dito sir? Hindi naman. Nasa taas naman tayo. Oo. Pero yung mga lugar na maalikabok sir, yung alikabok yung nagbukan dito sir, more kuan lang yung acid rain. Oo nga, acid Oo. rain. Kaya kailangan mo siyang i-brush. Pit na. Dama ka ba? Railing tayo. Installation ng railing. Yung railing, ganyan lang sir, sunod-sunod. Oh. Installation tayo ng railing muna. Si Gian, meron na pong 12 years of experience din sa pagkakabit ng solar panels. Kaya medyo mahaba-haba na rin yung anong yan, yung experience na yan. Tapos more on karamihan nilang projects is yun nga Palawan, kasi sa Palawan po mahirap talagang kuryente gawa ng, alam niyo naman, 'di ba, isla. Tapos may mga islands pa doon. Sa mga nanonood pala ng vlog ni Buhay Isla Vlog, ayan, siya po ang nagkabit ng solar panel ni Bay. So mostly sa Palawan, kagagaling lang po nila doon. Ang laking ginawa nila, 100 kilowatt ata ang ginawa nila doon sa Palawan din, resort. Okay. Yun o. Ayun. Secure din talaga, no? Ano po siya? Once nakabit na yung railing, mas mabilis na lang pala, no? Sir, patong-patong na lang. Puro na lang, nakita ko nga sa YouTube, parang kabit. Patong na lang ng patong. Mabilis lang na. So ito lahat, import lahat ito, no? Sir? Yung mga materials na yan, lahat imported. Apa sir? Galing China. The supplier ng dito, yata sir, guys. Dapat pala ngayon makoneksyon ka, no? Kahirap pa sa mga raw materials. Yun. Ayan. So, ito yung mga gamit. Ayan. Ito hindi pa natin nakita ang ano, baka sa pagkabit na ng ano to. Tapos ito. Mga gamit nila.
Lagyan mo kasi. James lang pala. Ayun, talagang sinisigurado nila yung sukat kasi may sukat naman po sila ng solar panel kasi bawat solar panel may iba-ibang sukat, diba? Depende po sa wattage yata. So may 620, 590, may 550. Ewan ko may 700 pa yata pero medyo malapad na yata yun. May 700 watts ba? Na panel? May Ano yan dyan? Available yan sa 590 yung atin eh. 590 yun? 590 yan. Yung 700 sir, mas mahaba yata. Ang haba na Mas no? mahaba. Nakadepende rin sa size ng bubong kasi sir eh. Ayun, oo, tama. So ayan, depende po sa bubong ninyo para ma-maximize yung tama. So yun po yung kanilang ginagawa. At ito mukhang magpapahabol po ako ng pintura sa ano, kaya naman siguro. Ikisingit kami. Wala eh. Baka mamaya eh, diba nakakabit na po yung panels. Tapos yung ano natin, yung pangbubong natin masira naman. At least may roof guard na tayo na ilalagay din. Actually matagal ko na pong naisip din at may nagsabi din sa akin kaya lang wala naman at sobrang busy, nakalimutan. Dapat pala nung trabaho, sayang, mahahabol na lang. Dapat po sa dating butas sir. Bilis lang naman yan ipahid, saglit lang, wala pang isang oras siguro tapos yan. Pagpapatuyo saglit din lang para pagka doon muna siguro tapos sa lipat dito kakabit naman sila na kaya. So mabilis lang pala ang kailangan talaga sukatin din yung panels ninyo. Ayan o. Subali na kagano na no? Mahaba. May space dito sir. Pag-inis dito mga... Saan ang space? Dito sa gitna. Dito. Ayun, kailangan po talaga may space daw. Kasi may maintenance nga tayong tinatawag. Para malinisan Pag ka. naglilinis po ng panel. Sir, dito din. Makakadaan ka dito. Okay, dito yung panel. Yung gitna tapos doon sir. Dito start yan nila yan. So ikakabit na panel dito bifacial na tinatawag. Kumukuha po siya ng nagkaka-harvest sa ibab sa syempre yung sa surface no. Tapos sa ilalim may nakukuha pa po na parang double action ba. So ayan po. So ang kinakapitan talaga nila, hindi na po gumagawa ng panibagong butas yan. Kung ano yung tinatanggal nila, hindi na po kinakabit. Tapos ang haba niyan. Tapos may sealant para siguradong wala na pong walang tagas. Yan o. Sealant na yan. Galing din tayo naman ay magpapahabol ng pintura. Kailangan natin. Yan o, na lang. Yan o, kagaya ngayon nagpapatubig na naman po ako kasi yung fish kill po sa fish pond ay maisingit ko lang, medyo may namamatay pa unti-unti, inaagapan ko. Ayun, kung naka-solar na po din, sabi ni Gian maganda daw dito DC, ayun ko may sinasabi siya, hindi ko masyadong naiintindihan.
baka hindi na kailangan ng masyadong gagastos ng malaki. Operate, makakapagpatubig tayo ng libre na through solar setup. Sabi niya next project natin ayusin natin, lalo na ngayon sa mahal ng diesel. Wala pa yata? Meron na ba? Parang wala atang sealant. Walang sealant. So, ayan, tinatanong ko kanina kung mayroon na ba silang natungkab ng bagyo. Kasi syempre yung mga nanonood natin, baka syempre naisip nyo din yan, hindi kaya safe ba, di ba? Wala pa naman Sa bagyo na malakas yung hangin, nagliparan yung mga panels, wala pa naman. Kasi yung Palawan nila sir, di ba medyo medyo dinadaanan din. Oo. Wala pa naman sa mga ginawa nila sa Palawan. Wala pa naman. sir. 12 years na po naman. Dikit. So, ayan, okay na tayo. At ang pipinturahan na po muna natin ito. So, nakakalimutan ko na very important na hakbang na gagawin natin. So ayan po, pwede ko din pong i-advise sa inyo na kung let's say medyo luma na yung roof nyo or mga nasa 3-4 years old na rin, maganda bago nyo pakabitan, papinturahan nyo na muna. Ano lang, para mas maganda. Kasi pag nakabitan na po ng panels, ilang taon na po ang bibilangin yan. Although may protection din daw po ng nagagawa yung panels din dahil diba sa init, hindi masyadong sa init, pero maganda mapinturahan na din kung may budget din lang naman po. So ayun lang, para at least additional din ba, diba? Ang pinaka-importante, hindi na malalagyan yung dulo. Sabi ni tropa baka kaya naman maganda kung meron dito pa siguro para mas matibay. Ayan uniform yan. So ayun na din yung nakabila. Mabilis lang pala kaya naman daw pinturahan, isingit. Pinakiusap ko na tirahin na para water base na lang ang ilagay. Dito na lang medyo makulit ng ulap. Kaya kalimitan sa Palawan daw po, ayan, inano nila, ang trabaho daw po nila umaga, tapos mga alas 8, alas 9 baba, tapos balik sila ng mga alas 3, alas 4 hanggang alas 10, alas 9 may ilaw naman pong ginagamit daw sila, naka floodlight. So ganon ang ginagawa nila. Oo, kapantay naman tapos matik lagay ng sealant. Napaka-importante po ng sealant syempre. Ayan, ito yung sample. Yan ang sample. Adjustable naman kung gusto mong mas mataas siguro ayan. Ako isa sa mga inaalala ko, sabi ko hindi kaya ng bagyo, hindi naman daw. Hindi naman, syempre palakas po ng palakas ang mga bagyo natin ngayong dumadaan every year. Marami. Every year po may super typhoon na dumadaan sa Pilipinas. Ilang super typhoon din po ang dumadaan, kaya napaka-importante na yung mga bahay natin ay papagawa ay matibay, lalong-lalo na po yung mga bubong. Mahirap na. Dito sa amin meron kaming konting may malaking protection po kami sa Mount Arayat.
ay paano nababasag po yung bagyo. Diba? Umiikot na gano'n na may hangin naman, may harang po kami. O yan, buti na isingit natin ang pintura. Bigla ko naisipan, naalala pala. Bigla ko naalala, naku, hindi ko naisingit pala yan. Sabi ko kay Papa, yan, patira na natin. Andiyan naman si Rizal at si Jomar. So ayan po solar panel bracket or railings installation muna tayo ngayon by Solar Boys PH. Sa mga gusto pong mag-inquire, solar setup, message nyo lang po sila sa kanilang Facebook page, Solar Boys PH. Medyo busy nga lang po talaga sila, marami pong naka-line up. Susunod po nito yung malaking bahay po na ginawa ni Boss Regs sa Lubao. Yan, susunod nilang gagawin. Medyo malaki po yun, 30 kilowatt yun. Malaki daw, pero na-deal na, naka-deal na po yun at okay na. Kaya yun, isusunod na po after this project. Yun naman ang tapos may Palawan na naman sila, balik Palawan. Marami po silang naka-line up. Pwede nyo pong silipin ang kanilang Facebook page, mga posts nila na ginawa nilang mga solar setup. Ayan. Sa Palawan, 100 kilowatt daw yung ginawa nila. Black house ba yun? Resort? Ganda. Sabi ko ang lupit ang pakagawa. Alang ngayon po dahil may crisis, medyo hirap daw sa hirap sa materials. Buti na lang itong ating tropa si Gian ay may pinsan po na talaga supplier galing pong China, mga solar panels, kaya solar inverters, kaya mas nakakasingit po siya. Pero ngayon talagang medyo hirap daw. Ayan, nagsusukat na si tropa. Siya ang pinaka leader. Ayan, itong dalawa installer. Kailangan syempre ng supervision. Okay, so ayan na susunod na natin yung painting naman. Pasensya na brado, kailangan natin isingit talaga. Sayang yung opportunity na mapinturahan to. Alam nyo na at medyo luma na din. Sabi ko nga kay Papayam sige, pasingit mo na at patatakbo na ako, nagpabili na po ako. So ayan, tapusin na natin. So ayan po, at mukhang dito sa roof 1 natin ay okay na. Kakabit na lang po ito. Ayun, susunduin na daw si Gian. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Yan ang day 1 po ng installation namin. Muna tayo, installation ng railings, ayan, brackets ng by Solar Boys PH. Alright, ayun naman ang next.